magandang bukas mga kaisda. So araw na naman po na paglilinis ng ating mga fry. So ito, chinecheck natin kung ilan yung mga fry na natin na natira. Ilang araw din tayo hindi nakapag-check dito. So ang natitira na lang yata dito ay nasa humigit kumulang nasa 20. So yun, check ko lang muna isa-isa kung may buhay pa. Ayan yung mga buhay kasi hindi nga natin sila mas madalas na dadalaw. At ito, ganito karumi ang tubig nila, oh. So, nakikita nyo, di ba? So, ngayon, titingnan natin. So, ang tansya natin, nasa 18 na lang ang natitirang buhay dito. Dahil unang pagbibreed nga lang natin, di ba natin alam kung anong gagawin natin. Pero susubukan pa rin natin ang the best natin para mabuhay sila. So, 2 weeks na nga pala itong ating fry. Ngayon, ay magpapalit na tayo ng tubig. Ito, maganda tayo. 2 salaan to ating gagawin. Yan. Buhos natin dyan. Pagka nakaligtas sila dyan, doon sa pangalawang strainer, pangalawang salaan, hindi sila makakaligtas. Hindi sila makakalusot. Yan, titingnan natin. So, nasala yung mga malalaking dumi doon sa unang salaan. Tapos sila, ayun, nakikita nyo nandun sila gumagalaw-galaw. So, sinala natin ulit. Pag inalis natin yung salaan at tayo ay magpapalit naman dito ng tubig. At yan, lilinisin muna natin yung tupperware ng pinaglalagyan nila. Yan, tapos kuha tayo ng tubig. Ito, nasabay tubig natin dito. Nandito lang yan eh. O, ito, may dahon ng talisay. Ito, binabad na namin ito na within 1 week na nakababad yung dahon ng talisay. Sana decolorated na rin to. Yan, nagalin natin mga dumi. At titingnan natin kung merong dumi pa rin yan. Ayan, hindi yan dumi. So, ito na, pakawalan na natin mga fry natin sa bagong tubig. Tapos bibilangin natin maya-maya. At ayun nga mga kaisda, na-sure natin na walang nakawala sa mga fry natin dahil iilan na lang sila. Siguraduhin natin na walang may iwan sa strainer. Yun, lahat makakarating sa tubig. Basan natin. Yun, may naiwa pala. So yun, nandun na, kompleto na sila doon lahat. At ito naman, nagtimpla na tayo ng kanilang kakainin. Ang tinimpla ko nga pala rito ay pellet. Pellet at tinunaw, yan o. Shake muna natin. Kasi buhusan natin sa lahat yan. Buhos. At saan nagpapakain nga kami ng fry ay 3 araw bago kami magpakain ulit. Para hindi ma-overfeeding dahil malamig nga ata ang panahon na yun. So yan. Maya naman, kung naubusan natin ito, magtitipla tayo ng BBS para sa kanilang pagkain ulit at ng ibang isda natin. At ito nga ngayon guys, maghahanda na tayo ng 3-in-1 coffee na ating papakain sa ating mga fry. So, hindi nga pala 3-in-1 coffee ito, BBS nga pala ito. So, maghahanda tayo, maglagay tayo ng tubig. Sabi ko na, dagdagan natin tubig. Yun, tapos sabay kuha tayo ng asin, 2 scoop ng asin. Yan, 2 scoop para maalat. Gagawin natin siya adobo. Ay! So, tapos kapit natin yung aerator. Aerator, kapit natin. So, yung diabot. Kapit ko yung aerator. So, hindi pa may pasok. So, yan, lagyan natin ang hangin. Buksan natin yung hangin. Para matunaw yung yung mga asin. Saan natin lalagay yung 3-in-1 coffee natin ay BBS, hatchable. Kaya palakasan natin yung tubig. Yan, para mabilis matunaw. Tapos may haluin natin yan. Yan. So ayan, malapit naman pahinaan na natin. Ngayon maglalagay na tayo ng BBS. Pahinaan na natin yung yung hangin. Yan. Ayan na yung BBS. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli ang ating isda. Baw.